Sama-sama tayong magiging Saksi! The search is over para kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo matapos siyang maaresto sa Indonesia. Magpapadala roon ng team ang DOJ at NBI para umalalay sa pagpapabalik sa Pilipinas sa dismissed na alkalde. Pero sabi ng Department of Justice, hindi ganoon kasimple ang pagpapauwi sa kanya sa bansa. Saksi, si Salima Refran. Sa apartment na ito sa Tanggerang City sa Indonesia, nagtapos ang paghahanap kay dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Inaresto siya roon ng Indonesian police mag-aalauna ng madaling araw kanina, oras sa Pilipinas. Ayon sa NBI, mas maikli ang buhok niya ngayon kumpara noong huli siyang humarap sa Senado noong Mayo. Para maitago ang kanyang identity, meron nang lumabas, nakita na yung na-share ang Indonesian police na talagang maiksi na ang buhok niya, nagpaputol ng buhok to conceal her identity. Kasama ang mga operatiba ng PNP, Immigration, NBI at Indonesian authorities, mahigit isang linggo ring nag-backtrack ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa Jakarta at mga karatig lugar. Tulad ng CCTV na ito kung saan nakita si Alice Guo nang sumakay ng isang riding app. Noong August 20, namataan si Guo na dumating sa isang airport sa Indonesia. Sa video mula sa ating source, makikitang may kasama siyang lalaki na kinilala ng source na si Duan Renwu, ang Chinese boss ng Lucky South 99 Pugo sa Porac, Pampanga. Yung naging basis po ng pag-aresto kay Mayor Alice Guo in Indonesia was the information given by the Philippine Bureau of Immigration na meron tayong mission order issued against her kasi alam natin na siya po ay humaharap sa deportation case dito sa Pilipinas for being an undesirable alien as well as for misrepresentation. Nagdagdag pa po tayo, may pinadala din po natin yung information about her other cases. May blue notice na yan sa loob ng Interpol. Marami talagang violations. May mga reklamong nakahain laban kay Guo sa Department of Justice pero wala pang naihahain sa korte. Kabilang dito ang Qualified Human Trafficking, Tax Evasion at paglabag sa Anti-Money Laundering Act. Nitong July, pinaniniwala ang patagong lumabas sa bansa si Alice Guo kasama ang mga kapatid. August 22 nang maibalik naman sa bansa ang sinasabing kapatid ni Alice na si Sheila at negosyanteng si Cassandra Ong matapos mahuli sa Indonesia. Pero di gaya nila na mabilis na napauwi noon, iba raw ang sitwasyon ni Alice Guo. Hindi ganun kasimple, pero there are other issues between Indonesia and the Philippines that have to be resolved. When it comes to this, marami tayong pending incidents. At baka malagay si Alice Guo sa gitna ng pending incidents para magkasundo ang lahat. Immigration ang humuli noon kina Sheila at Cassandra at na-deport dahil sa immigration violation. Indonesian police naman ang nakahuli at may hawak kay Mayor Guo. Kaya PNP at Department of Interior and Local Government ang pangunahing kausap ng Indonesia tungkol dito. May mga bagay pa raw na kailangang plansyahin sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. It will depend on the certain elements and certain situations emanating from Indonesia at the Indonesian authorities at makikipag-usap rin tayo dyan. The DFA will be talking to them also. Hindi dinetali ni Remulla kung ano ang mga isyong ito. Pero lumalabas sa ilang Indonesian news websites na kapalit umano ni Guo, hinihingi ng Indonesia na i-turn over sa kanila ang Australia na si Gregor Johan Haas, isa sa mga most wanted na drug suspect sa Indonesia at sinasabing miyembro umano ng Sinaloa Drug Cartel ng Mexico. Naaresto si Haas sa Bogo, Cebu noong Mayo sa bisa ng Red Notice ng Interpol matapos siyang kasuhan sa Indonesia kaugnay ng smuggling ng droga, krimen na may parusang kamatayan doon. Gayunman, magpapadala ng team ng NBI agents at senior prosecutors ang DOJ para umalalay sa pagpapauwi kay Guo. Pwedeng bukas, makalawa, maibalik na namin dito si Alice. Diretso muna sa BI, Bureau of Immigration for immigration violation. And then, ita-turn over sa amin, i-custody nga namin, ipoprocess namin, saka pa lang namin ipapasa sa Senate. Remember also na Senate
warrant pa lang ang hawak namin against her. Ayon sa Law Minister ng Jakarta, ipade-deport si Guo pero di pa malinaw kung kailan dahil nakadepende raw ito sa investigasyon ng pulisya. Para sa GMA Integrated News, ako si Sanima Refran, ang inyong saksi. Ayon naman sa legal team ni dismissed Mayor Alice Guo, welcome development para sa kanila ang pagkakaaresto sa dating alkalde. Oportunidad daw ito para masagot ang mga aligasyon laban sa kanya. Mahalaga raw para sa kanila ang kalusugan, kaligtasan at seguridad ni Guo. Kapag nakauwi si Alice Guo sa bansa, magkasama silang i-detain sa Senado na sinasabing kapatid niya na si Sheila Guo. At sa pagdinig naman kanina ng Senado, naungkat ang tungkol sa PAGCOR office sa isang gusali kung saan may illegal umano na pogo operation. Saksi, si Chino Gaston. Kung sino man ang tumulong na makaalis sa bansa, si dismissed Bamban Mayor Alice Guo pananagutin ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Nang tanungin kung sino ang masisibak, Oh, you'll find out soon enough. Hindi lang namin sila sisibakin, kakasuhan pa namin sila. Dahil ang kanilang ginawa ay labag sa batas at against all of the interests of the Philippine judicial system. huling nasilayan ng publiko si Alice Guo noong May 22 sa pagdinig ng Senado tungkol sa mga iligal na aktibidad sa mga pogo. Matapos ang halos 3 buwan, August 19, pumutok ang impormasyong nakaalis na si Guo sa bansa noong Hulyo pa lang at nakarating na sa Malaysia, Indonesia at Singapore. Isang araw pagkatapos niyan, August 20, dumating si Guo sa airport sa Indonesia. Noong araw rin yun, naharang sa Batam, Indonesia ang sinasabing kapatid ni Alice na si Sheila at kinakatawan ng Lucky South 99 na si Cassandra Ong. Sa kamara nakadetine si Ong dahil sa contempt order laban sa kanya, bunsod ng di pagsipot noon sa mga hearing. Sa Senado naman si Sheila Guo at sa parehong detention room sa Senado, inaasang ididiretso si Alice Guo kapag napabalik na ito sa Pilipinas. I assure the safety talaga. And kung kailangan magdagdag ako ng personnel to guard them, 24/7 we will do it. Magkasama sila sa kwarto at papayagan din gumamit ng cellphone. Hindi naman sila nakapulong. Sinaserve na nila yung contempt order. Pero tutol dito si Senador Win Gatchalian. Kung gusto niyang tumawag at makausap yung kanyang abogado o ibang mga gusto niyang kailangan kausapin, dapat gumamit siya ng cellphone outside of the detention cell, yung common cellphone. At may permission, of course, sa ating Sergeant at Arms. So, yan ang nature ng detention. Hindi naman, at ma-avoid rin natin yung contact niya sa ibang mga taong sa labas. Hindi natin alam kung sino pa yung mga pwede niyang kausapin. Alam natin may link siya sa sindikato, baka makausap niya itong mga sindikato. Ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, marami pa raw tanong kay Alice. Gaya kung sino-sinong opisyal ng gobyerno at mga tauhan ng law enforcement agencies ang kanilang kasabwat sa pagpapalaganap umano ng iligal na pogo sa Central Luzon. I am fully expecting magsasalita na siya ng kumpleto at makatotohanan. Kasi patunay itong pag-aresto sa kanya na hindi siya makakatakas talaga. At yung mga tumulong sa kanyang makatakas, hindi namin sila tatantanan. Sa pagdinig ng Senado kanina, naungkat ang tungkol sa isang gusali sa Parañaque na nagbabahay umano ng illegal na pogo operation. May opisina umano rito, ang PAGCOR. Yung license po na yun ay kanselado na rin. As of May 27 po, tinanggap na po nila at ang cancellation order dahil sa mga violations. Karagdagang measures po after the Banban and Porac incident, maglalagay na po kami ng tao 24/7. Kaya po, Senator Tulfo, yun po ang naging dahilan kung bakit po itong mga inspektor namin ay nagrekomenda sa amin ng 9 violations po nung nasabing kumpanya. The mere fact naglagay kayo ng opisina doon na kung saan may mga nag-operate na mga IGL o Pogo aka IGL, hindi po maganda sa pandinig ng tao, hindi po maganda sa tingin dahil ang dating noon parang
nagiging kolektor yung mga taga-PAGCOR doon. Sir, let me just finish. Kolektor para sa lagay. Tinanong ng mga senador ang PAGCOR, DOLE at PNP kung kamusta ang pagpapasara sa naturang 208 illegal pogos sa buong bansa at kung nag-i-empake na rin ba ang 41 pogo na legal pa hanggang December 31. Inanunsyo ng Bureau of Immigration yung pagkakansela po ng mga 9G visas. Hindi naman pwedeng sa December 31 lang makakansela yung mga visas na 9G dahil pag ganon, unang-una, paano aalis yung mga nasabing foreign workers? Dito po tayo sa na-cancelled alien employment permit. Ang na-cancel namin sa NCR as of 2023, 24,361. Ang Central Luzon, 513. Calabarzon, 2,121. At Region 10, 67. Ngayon, kung sila ay pinauwi ba o hindi pinauwi, ang aming sagot po yan, ibinibigay namin ito sa BI at sila ang nagpapasilite. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Bago sa saksi, patay sa pananaga ang isang lalaki sa Cebu sa alitang nag-ugat umano sa pustahan sa volleyball. Nagkasunog naman sa botega ng aircon sa Davao City. Saksi si Silent Chavez ng GMA Regional TV. Maitim at makapal ang usok mula sa nasunog na gusali sa Buhangin, Davao City. Target mabombahan ng tubig ang likurang bahagi ng gusali dahil doon umano nagsimula ang apoy. Bodega ng air conditioning system supplier ang nasunog na establishmento. Agad namang nakalabas ang mga empleyado na kapapasok lang sa trabaho. Damay rin ang katabing spa. Wala namang nasugatan. Iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Patay naman ang isang construction worker matapos pagtatagain kagabi ng kapitbahay sa Barili, Cebu. Ayon sa asawa ng biktima, pauwi na sila sakay ng motorsiklo nang pagtatagain ng sospek ang biktima sa matarik at mabatong bahagi ng daan. Sumuko naman ang sospek. Ayon sa mga pulis, nag-ugat ang alitan ng dalawa sa pagtatalo nila sa pustahan sa volleyball. Plano na umano ng sospek na patayin ang biktima matapos siyang bugbugin ito umaga kahapon. Walang pahayag ang sospek. Para sa GMA Integrated News, ako si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.